Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at ito po ang programang Global na Tayo. Hatid pa rin po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Katuwang pa rin ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control si Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast si Justin, and of course ang ating Executive Producer, Miss Stephanie Vicente. Kami po inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave transmitter sa pamamagitan nating shortwave broadcast, gamit ang mga pasilidad ng Voice of America. And of course, sa inyong mga cellphones, iPhone man yan or Android, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app. Yan po ang iba't ibang mga online digital platform at shortwave broadcast na pwede po nyo masubaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Well, kamusta na po kayo ngayong araw na ito, and I hope everything is fine. And tayo po ngayon ay makikipag-ugnayan sa Korea. Yan, sapagkat makakasama po natin doon ang ating Migrant Workers Office o MWO Korea. Pag-uusapan po natin kasi sa Korea ngayon meron na po yung mga tinatawag na seasonal farm workers na nagdatingan sa Korea at nagsagawa po ng tinatawag na Post-Arrival Orientation Seminar o PAOS na kinundak ng ating Migrant Workers Office at ng OWA. So alamin natin ang buong detalye nito, saan ba mapupunta itong mga kababayan natin, mga seasonal farm workers, para po dyan sa Korea. At ano ang mga nakalaman o laman no tinatawag na PAOS o yung Post-Arrival Orientation Seminar na ibinigay naman ng Migrant Workers Office o MWO at ng OWA sa kanila. So nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ng ating Labor Attaché, Migrant Workers Office, Korea. Walang iba kundi si Attorney Rosemary Duques. Maganda umaga po, Attorney Duques, at welcome po sa programang Global na Tayo. Good morning po, annyeonghaseyo from Korea, Sir Ray. Good at sa morning. inyo po mga tagapakinig at tagapanood sa programang ito. Good morning po. Good morning. Ano po yung annyeonghaseyo? Tama ba? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ayan. Apo. Okay, may natutunan ako ngayon. Annyeonghaseyo. Ayan. Ibig sabihin, good morning yun. Ano po? How are you? Kumusta how po? are Parang you? general greeting in Korean language. Yun, I see. Okay. Well, unang-una sa lahat po, kamustahin muna namin ang ating Migrant Workers Office sa Korea. How is everything doing on your part, Attorney Duques? Mabuti po naman, patuloy po ang ating pagsiservisyo sa ating mga OFWs na nandito sa Korea. At kami po ay umiikot din sa Korea para tingnan ang kanilang mga kalagayan dito sa bansang ito. And of course, lately meron tayong mga seasonal farm workers na Yes, nagmula po. sa Laguna at naging bahagi sila ng tinatawag na Post-Arrival Orientation Seminar na isinagawa ng Migrant Workers Office at ng OWA. Dumating sila sa OK. Ano po ba ito? Unang-una sa lahat, Attorney Duques, ano po ba itong PAOS? Ano bang laman nitong PAOS? Ano bang binubuo nito? Yes. At bakit kailangan itong gawin? Yes, ang PAOS po ay ang Post-Arrival Orientation Seminar. Ito po ay bahagi ng ating Comprehensive and Integrated Education Program ng Department of Migrant Workers. So ang layunin po dito ay mabigyan ng dagdag na kaalaman ang ating mga workers. So tamang kaalaman para maprotektahan po ang kanilang mga karapatan habang sila ay nagtatrabaho dito at matulungan po sila kung sila ay magkaproblema. So ito po ay dagdag kaalaman kasi bago po sila umalis, meron naman po tayong tinatawag na pre-departure orientation seminar. So ilan po itong mga seasonal farm workers na ito na nag-undergo ng PAOS?
marami na po tayong seasonal farm workers dito sa South Korea. As of April 28, ay meron na po tayong bagong salta at nagtatrabaho na dito around 14,145. So every time po na dumarating sila, we see to it na nagkaka-schedule po sila ng post-arrival orientation seminar. So kami po ay umiikot sa iba't ibang counties dito sa South Korea. Katulad po nung sinabi ninyo, last week ay yung mga galing Laguna, and then meron din po tayong galing ng Cagayan, Isabela, Quirino, around 140 po sila Uy, na binigyan po natin ng post-arrival orientation seminar. 140 na galing sa Pilipinas. Yes Ano po po. dyan? Those are Opo. seasonal farm workers. Ano po, Attorney Duques? Opo, agricultural seasonal farm workers, sir. Okay, when we say agricultural seasonal farm workers, mostly mga, of course, agricultural work ang gagawin itong mga ito, pagtatanim, etc. Dalawang klase po yan, sir. Yung isa, exclusive agricultural po talaga, no, sa farm. Mhm. Ito po yung mga nagtatanim ng strawberry, cucumber, kalabasa, Mhm. ayun, pipino, tomato, cherry tomato, yun po yung sa farm talaga. At meron din po naman tayong mga aqua farm workers, no? Mhm. Ito po naman yung nagpupunta sa karagatan, nag-aani po ng talaba, ng oyster, kumukuha po ng mga seafood. So dalawang klase po yung ating seasonal farm workers dito po sa South Korea. Alright. Kailan ba nagsisimula? Just para lang po sa maintindihan ng mga nakikinig sa atin at nanonood. Pag sinabi po nating seasonal farm workers, ano po ba yung mga buwan na nagsisimula ang sinasabi nating seasonal farm working dyan sa Korea? Parehas lang ba po dito Yes. sa Pilipinas? Katulad po ngayon, nagdadatingan po sila. So, pagkatapos po ng winter, ito po yung land preparation. So, ngayon po, nagpe-prepare na sila. Parang sa atin ito ay inaararo na yung mga sa bukid po, ano, para i-prepare sa pagtatanim po. So, ngayon po ay land preparation sila. Katatapos lang po ng harvest season. Noong bago po nagsimula ang taon, natapos na po yung harvest season natin dito sa South Korea. At syempre, Attorney Duques, pag sinabi nating seasonal, the word seasonal, may number of months lang yan, di ba? So, Yes, how tama long po will they kayo. stay there? So, ang minimum po nila ay 5 months. Mhm. Extendable po ito ng 8 months. So, after po noon, babalik sila ng Pilipinas, and then katulad po nga ng sinabi ko, nung December nag-uwian na sila, and then ngayon po, bumabalik na po ang marami para po mag-prepare na po sila sa pagtatanim. Pero Planting season. opo. Pero this season, Attorney Duques, like you said, after a few months, babalik sila sa Pilipinas and then babalik sila ulit for the start of another seasonal farm work. The same people will come back o iba na naman ito, ibang batch na naman? Yeah, depende po yan sa local government unit sa Pilipinas. So, ang iba po ay nagro-rotate po yan sa kanilang local government unit. So, iba po yung nagtanim. And then after po, at sila'y nakauwi na, during harvest season, iba naman. Pero meron po namang na-extend yung term after planting, basta hindi po sila mag-exceed ng 9 months dito sa South Korea. So, umiikot po yung programa ng kanilang local government unit sa iba-iba po mga farmers na nandoon sa kanilang kinasasakupan. So there's already an agreement with a local government unit at dito sa government of Korea for that rotation ng mga tao. Tama po ba intindi ko doon, Yes po, Attorney? meron po itong Memorandum of Understanding between the local government units here in Korea at local government naman po sa Pilipinas. So as of now, sir, meron po tayong 82 MOUs. Ibig sabihin po, 82 na local government units sa Pilipinas ang nagpapadala ng mga farm workers sa South Korea. 77 po dyan ay cities and municipalities, and then 5 pong provinces. So Wow. gano'n na po kadami ang ating mga farmers dito sa South Korea. And of course, those LGUs are from Luzon, Visayas, and Mindanao, nationwide. Correct. Ano po? Yun. Yes, karamihan po na dito sa norte kasi dito po sa atin talaga yung agricultural ay na dito po sa norte, no, from Pampanga going north. Yan po yung mga farmers natin. Alright. Pero kamusta naman po ang
working conditions nila, Attorney Duques, sa mga farms, are they being treated well? Are they being given the same benefits na dapat makuha nila under the contract sa pagmumonitor po ng MWO? Yes, base po sa ating field monitoring, umikot na nga po tayo, sabi ko po sa inyo, maayos naman po ang kanilang conditions sa farm, except for some isolated cases, sir, no? Mhm. So meron din po tayong na-monitor na mga farmers na hindi suitable na magtrabaho dito. Kumbaga, hindi, nabigla po sila, hindi naman sa hindi suitable, Mhm. nabigla po sila sa trabahong nadatngan nila dito sa Korea. Okay. Especially po nung winter time. Mhm. Siyempre po super lamig dito, nasa kabundukan sila. So hindi nila ine-expect na ganong kalamig. And Mhm. despite the winter season, they are supposed to work. So lumalabas po sila, may mga winter apparel naman, kaya lang po siyempre hindi tayo sanay sa ganong kalamig na Mhm. panahon at Mhm. nagtatrabaho po. Yun po yung unang na-encounter natin na problema. So, nag-decision po sila na umuwi muna ng Pilipinas. And then, meron din po tayong isolated cases naman na hindi nabigyan ng tamang sweldo. Mhm. So, kumbaga, kulang po yung sweldo na naibigay sa kanila at sila po naman ay ating tinulungan na makipag-usap sa counterpart natin dito sa South Korea as well as dun po sa LGU na may hawak sa kanila. So ang maganda po ngayon, Sir Ray, nire-require na ng Ministry of Justice na ang kanilang sweldo ay padaanin po sa passbook, no? Mhm. Sa passbook po makikita yung actual at tamang sweldo Mhm. at timeliness din po ng sweldo. So hindi po sila makakalusot doon. Na So, nakalagay po doon ang correct wage, the minimum wage to Mhm. which they are entitled. At the same time, the timeliness po ng sweldo nila. So dati po ba, Attorney Duque, kasi parang inaabot lang sa kanila na cash, ganun ang sweldo nila? Yeah, may nakita po tayong gano'n, nakalagay sa sobre, sir. And Mhm. then may amount, and then nire-receive po nila. Mm. So ngayon po, may mga improvement na po tayo sa sistema na ating seasonal farm worker. Mhm. And of course, besides that, yung monthly salary nila, meron din naman po yung mga benefits, like for example, health benefits and the rest, Attorney Duques? Yes, ngayon po ay maganda ring development. Ni-require na po ng Ministry of Agriculture nila na magkaroon pa po sila ng compulsory insurance, accident insurance. So dati po kasi hindi sila ibang klaseng insurance lang yung kinukuha, no? Pero ngayon po mandatory na po yung accident insurance sa kanila. And it is a requirement by the government office here in South Korea. So in case po na magkaroon ng aksidente, may insurance na sila, bukod pa po yon sa financial assistance na ibinibigay po ng ating gobyerno through the MWO at ng OWA. Okay, ba kumpleto pala, no? May mga additional benefits pa na Apo. maibibigay para dito sa ating mga seasonal farm workers. But maiba lamang po ako ng tanong, Attorney Duques, bukod sa mga seasonal farm workers natin, alam ko marami rin tayo mga factory work. May mga factory workers din tayo sa South Korea, Attorney Duques. Yeah. Yes, yan po ang karamihan ng ating mga manggagawa dito sa South Korea. Mhm. Under the employment permit system, ito po yung mga under sa manufacturing sector. Ito po ang bulk ng ating worker dito sa South Korea at ito po ay pinoproseso sa pamamagitan ng government to government arrangement program. So wala pong intervention ang any private recruitment agency. So ito po ay between the Ministry of Labor ng South Korea through the Human Resource Development, HRDK ng South Korea, at ng Philippine government po through the Department of Migrant Workers. Marami po sila dito, sir, around 25,000 ang Uy. nagtatrabahong factory workers. 25,000. Ano, madami rin pala. Marami. Tayo po kasi ang kauna-unahang bansa na pumirma po ng MOU under the employment permit system. Since 2004 po, meron na po tayong agreement sa South Korea na magpadala po ng mga factory workers here. Okay. Now, well, of course, Attorney Duques, matanong ko na rin po, dahil dito sa nangyaring kaguluhan sa Middle East, ano po, Attorney Duques,
ang Pilipinas na apektuhan ng malaki, lalo na pagdating sa economy, yung ating presyo ng mga produktong petrolyo dito tumataas, pati yung mga basic commodities. Matanong ko po dyan sa South Korea, of course concerned din tayo, marami tayong mga kababayan dyan. Hindi ko ba naapektuhan masyado ang business climate, ang mga investments dyan sa South Korea? Wala naman na force na magsara at mag-lay off ng mga Filipino workers po dyan sa Korea? Yeah, base po sa mga information na nag-gather natin, meron din pong ilang mga factory na naapektuhan at meron din po tayong mga ilang kababayan na lumapit sa atin at nagsabing ang kanilang kumpanya ay nagdesisyon na sila ay pauwiin muna in the meantime, Mhm. and then saka po sila tatawagan at pababalikin pag okay na po or stable na ulit yung kanilang negosyo. So meron din po naapektuhan na mga kababayan po natin ng krisis na nagaganap sa buong mundo po. When that happens, sagot po nung kumpanya yung repatriation pabalik nung manggagawang Pilipino. Meron po naman tayong tinatawag na departure guarantee insurance, no? So, kung sila po ay umuwi nang wala sa panahon, ito po yung magsushoulder ng kanilang expenses in going home to the Philippines. So, kumbaga po, pagdating po nila, may kinakaltas sa kanilang sweldo, at the same time, nagsishare din po ang employer that in the event na meron pong hindi, nagkaroon po ng untimely or hindi nakatapos ng kontrata, ito po yung sasagot pag uwi nila ng bansa sa Pilipinas. Yun, okay. Sige. Pero siyempre po, ang MWO natin, napakalaki po ng responsibilidad. Napakalawak po ng sakop ng inyong jurisdiction. Sa pagkakataon pong ito, Attorney Duques, how do you keep in touch or in tab with, libu-libong mga workers natin dyan sa South Korea? How do you do it? Ganito po ang ating ginagawa, no? Sa seasonal farm worker po, ay meron tayong mga coordination sa ating counterparts dito at meron din pong directive ang kanilang gobyerno sa mga counties dito. Kasama po tayong MWO na in case po na may mga significant events like death, accident, or natanggal sa trabaho, obligado po silang mag-report sa atin at sa DMW. Kasama na rin po dyan yung mga factory workers. So mandatory po yan na may system of reporting. And then po sa mga seasonal farm workers, isa rin po sa condition survey na bago sila umalis ay meron po silang mga group chat. Every local government unit will see to it that they monitor their deployed worker po. Araw-araw tinitingnan po nila kung sila ay nasa magandang kondisyon through the group chat. At aktibo rin po ang ating Philippine Embassy, MWO at OWA sa ating pong mga social media. Meron po tayong Facebook, Twitter, and then nakakapag-email din po sila sa atin at meron din po tayong mga hotline. So ito po ang proseso para ma-monitor po natin sila dito sa bansang South Korea. Balikan ko lamang po, Attorney Duques, ano po itong mga seasonal farm workers na dumating recently at nabigyan ng paos. Dito po ba sa, I hope I pronounced this correctly, Ulcheong County sa South Korea, sila madedestino? Gohong County po yata. Yung mga galing ng Laguna? Yes po, opo. Gohong County po. Opo. Okay. Ano po ito? Sa farm mismo. Magtatanim po sila sa farm. Ayun, okay. And with that, Tony Duques, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. At kung meron pa ho kami mga katanungan na hindi na itanong at gusto po nyo ipahatid sa ating mga kababayan, go ahead po, Attorney Duques. Yes, sa ating po mga kababayan na nandito sa South Korea, bukas po ang Philippine Embassy sa pamumuno po ng ating mahal na Ambassador Bernadette Teresi Fernandez at ang MWO at OWA. Kami po ay handang tumulong kung kayo ay may mga concerns at issues na nais pong iparating dito sa aming tanggapan. At sa mga pamilya po naman nila sa Pilipinas, nais po naming ipabatid na patuloy po naman ang aming pagmumonitor sa kanila at binabantayan po namin ang inyong mga mahal sa buhay na nagtatrabaho dito sa bansang South Korea.
With that, Attorney Duques, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin, and we highly appreciate your time and effort sa pagbibigay sa amin ng inyong panahon. And of course, yung pong serbisyo, public service po ninyo sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating mga seasonal farm workers, at sa ating mga factory workers, at sa lahat po ng natutulungan ng ating MWO dyan sa Korea. Maraming salamat po, Attorney Duques. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Ang ating pong Labor Attaché, Migrant Workers Office o MWO Korea, Attorney Rosemary Duques. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Tayo po ay patuloy na sumusubaybay sa mga nalalabing bahagi ng ating programang Global na Tayo dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Paalala lamang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa ibayong dagat. Baka sakaling hindi pa nyo alam, merong minomonitor ngayon na hantavirus. May minomonitor po ngayon ng World Health Organization na hantavirus. Ito pong hantavirus na ito ay nakita dito sa isang cruise ship na dumaong sa isang lugar, sa isang port sa ibang bansa. And after that, nagkaroon ng sakit yung mga pasahero doon sa cruise ship at na-confirm na 3 po ang nasawi doon sa cruise ship na yon kung saan nagkaroon ng outbreak ng hantavirus. Yung hantavirus po, ayon sa mga medical experts at epidemiologists, ay nanggagaling sa daga, ihi, dumi, laway ng daga na may dala ng hantavirus. So mag-iingat po tayo. Although dito sa Pilipinas, sabi ng mga medical experts at epidemiologists na nakausap natin, lalo na kanina sa Bangon Bayang Mahal kay Dr. Destura, ayon sa kanya, wala pa naman daw pong reported cases ng hantavirus sa Pilipinas. So sa ibayong dagat meron. Pero ang common dito sa Pilipinas at nangyari dito sa isang international cruise ship na ito kung saan 3 nang namatay na pasahero, anong common? Daga. Marami tayong daga dito sa Pilipinas, di ba? So marami ring mga sakit na nakukuha sa daga dito sa Pilipinas. For example, leptospirosis, di ba? Meron pang isa nakukuhang sakit mula sa dumi ng daga bukod sa leptospirosis. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero ang pinakamatindi, leptospirosis. At ang sagot doon is maging lang po tayo, maging maagap, maging malinis sa ating mga kapaligiran. Kung maglilinis po tayo sa isang lugar na sobrang, sabi natin madumi yung lugar, at bago tayo doon sa lugar, hindi tayo usually naglilinis doon at hindi natin alam ang surroundings at lilinisin natin. Hindi natin alam kung maraming daga doon o maraming anong paman. Magsuot po tayo ng face mask. Okay? Magsusuot tayo ng face mask para po maiwasan natin malanghap yung kung ano man yung, kasi humahalo rin po sa dumi, sa dumi, sa alikabok
yung mga dalang pathogens ng hantavirus na yan. So mas maganda kung maglalagay tayo ng face mask sa paglilinis natin o sa mga lugar na hindi natin alam, bago tayo, para lang makasiguro, para maiwasan. Pero ulitin ko, ayon po sa nakapanayam natin kanina sa programang Bangon Bayan Mahal kay Dr. Destura, isang well-known microbiologist at epidemiologist, wala pa naman daw pong hantavirus recorded dito sa Pilipinas. Lalo tigit, wala pa namang outbreak ng hantavirus dito sa Pilipinas ayon sa ating medical expert. So ingat lamang po tayo. Pero minamatyagan po namin ang sitwasyon na yan sapagkat may mga balita, pero we have to confirm this. Iko-confirm pa ho natin ito. Hindi po ito confirm, pero iko-confirm natin ito. Ulitin ko, iko-confirm pa lang po natin ito kung may mga Pilipinong crew na sakay doon sa nasabing cruise ship na yan. Kasi kung may mga Pilipino dyan, syempre concern yan ng ating Philippine government through the Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Administration. So kino-confirm pa ho namin. Hindi ko sinasabing meron, hindi ko rin sinasabing wala because we still have to confirm. Pero alam nyo naman, ang mga Filipino kasi pagdating sa hospitality service, maski na sa mga cruise ships, sa hotel, land-based at maging sa mga cruise ships, marami tayong mga Pilipino nagtatrabaho dyan. So we have to confirm kung may mga Pilipino nga sakay yung cruise ship na yan. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang Global na bago pala tayo magpaalam, paalala lang doon sa mga nagmo-monitor sa atin sa shortwave broadcast. Narito yung mga shortwave frequencies natin sa shortwave broadcast. Para sa Filipino service natin, 3 transmitter po yan. So 3 frequency. Para sa ating Filipino service, 9.920 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz. So 3 transmitter po yan. Nagsisimula po ang Filipino service natin ng mga around 1:30 in the morning. Ayan, at magtatapos ng mga around 4 a.m. Okay, Monday to Sunday. Sa English service naman, 3 transmitters din po ang gamit natin with the following shortwave frequencies: 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. Nagsisimula naman po ang broadcast ng ating English service ng alas 10 na umaga, magtatapos ng alas 11:30 ng umaga, Monday to Sunday. Yan po ay sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!